Itong unang paksa natin. Ayan. Siyempre, palakpakan natin. Congratulations. Congratulations! Congratulations sa ating pinakamamahal na si Pangulong Rodrigo Duterte, si VP Sara Duterte, at itong si Bobong Marcos. Bobo Marcos yan, hindi yan Bongbong Marcos. Walang hiya, nakakadire, nakakahiya, mantakin mo mga boss. Etong si Rodrigo Duterte ngayon ay nakakulong sa ibayong dagat at siya ay nililitis ng ibang lahi. Oo, at sinasabing, kasi usually kapag ang isang tao ay ipinatapon mo na sa ibang bayan, itinapon mo na, inilabas mo na sa bayan mo, ipinamigay mo na, ibig sabihin yan, wala na yang silbi sa'yo. Or ibig sabihin niya, sobrang sweetik niyan, sobrang pabigat. Oo, kaya talaga naman, kailangan nang mawala sa bayang Pilipinas. Kaya ipinatapon, oo. So ngayon, mga bossing, ito ang nakakatawa ngayon, mga boss, ha. Ang nakakatawa ngayon is itong presidente natin na nagpatapon. Akala niya na yung ginawa niya na yon, tapos na problema niya. Akala niya yung kanyang pakikipagsanib puwersa sa mga komunista at yung pagsunod sa mga komunista na ipadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa, akala nila ay katapusan na ng mga Duterte at akala nila na dahil doon aangat ng aangat ang pagmamahal, tiwala ng taong bayan sa kanila. Ang pinakamasaklap nito, yun, nag-backfire lahat yan sa mga pagmumukha nila. Ayan, kita nyo naman, kahit doblehin mo, kailangan mo pang doblehin yung porsyento ni Marcos ngayon. Kailangan mo pang doblehin para lang umangat siya ng 1 punto kay Pangulong Duterte. At dito naman kay VP Sara na may 50% trust rating, ang layo pa rin ng agwat niya sa kabila ng paggamit niya ng lahat ng resources ng ating gobyerno, nakipagsanib puwersa sa komunista para lang mapabagsak itong pamilya Duterte. Pero palakas pa rin ang tiwala, pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Kaya nga, with this recent trust rating ng mga selected personalities na ito, makikita mo talaga na merong malawakang pandaraya, may malawakang election fraud, at may malawakang paglabag sa batas nitong nakaraang eleksyon. Oo, ayan ayan na, nakikita mo 63% at 50%. Again, itong mga kandidato natin na mga na mga Duterten, lahat yan ikinandidato na itong dalawang ito. At nakita naman natin kung gaano karami lumabas sa mga kalsada noong mga panahon na nagpuprotesta ang taong bayan. So sabi ko nga, protest vote itong mangyayari, hate votes yung mangyayari dito sa eleksyon. Excited ang taong bayan, bumoto, putang ina niyan, tapos dinugas ng mga komunista. Komunista yan, mga boss. So nakakahiya itong ating presidente na kahit na ano nang gawin ay wala ang silbi. Walang pagmamahal ng taong bayan. Sabi ko nga sa inyo nasa Malaysia yan ngayon, meron pang kapal ng muka na magpakita, humarap sa mga world leaders, merong kahayupang ginawa ito dito, which is yung pinakapagtataksil sa bayang Pilipinas, pinakapagtataksil yung ipadala itong si Pangulong Duterte dyan sa ICC. Alam nyo ba na marami akong mga kaibigan na mga ordinaryong tao. Itong mga kaibigan ko na to ay mga non-political.
Kaibigan ko ito sa personal na buhay na malayo sa politika. I've received at least more than 10 messages coming from these people na non-partisan ha. Non-partisan, di ko alam kung mga Marcos, baka Dilao. Basta never ko silang narinig, nakita sa mga wall nila nagpo-post anything political. Pero nagtatanong sila sa akin, Boss Dada, anong mangyayari kay Duterte? Makakauwi pa ba yun? Makakauwi pa ba? Anong mangyayari sa kanya? Alam mo lahat sila, yun ang tanong sa akin. Alam mo lagi kong sinasabi sa kanila, putang inang yan, binudol kayo eh. Binudol kayo nito ni Bongbong Marcos eh. Kasi lahat sila mga bossing, bumoto sila kay Bongbong Marcos kasi nga yun yung nakikita nilang pinakamalakas. Majority ng mga Pilipino na hindi involved sa politika, doon lang nagbabase. Mga well-off naman kasi, hindi naman nagrereklamo sa traffic, hindi nagrereklamo sa tuition, may mga kaya din sa buhay. So wala silang paki sa politika. Trabaho lang sila ng trabaho, travel sila ng travel, bili sila ng gamit. Wala silang paki dyan sa awayan sa politika. Pero naiintindihan nila yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon. At dati silang, mantakin mo, ilang administrasyon ko ng kaibigan to mga to, never naging partisan ng mga yan. Ngayon lang sila nagtanong sa akin, gulat na gulat nga ako eh. So ako naman, syempre, being political commentator, nilalahad natin, sinasabi natin, doon sa mga bagong bukas ang mga mata, patungkol sa mga totoong nangyayari sa bayan natin. They voted for BBM kasi daw, alam nila na na itutuloy yung mga proyekto daw ni Duterte, tsaka wala naman daw silang paki. Di bali na daw si Bongbong kesa daw kay Lenny. Isipin nyo ang daming nabudol ng hayop na ito na akala niya binoto talaga siya ng tao dahil mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Hindi. Binoto ng tao itong si Bongbong Marcos dahil wala na lang silang choice. As much as they want Isko Moreno, alam nila na hindi pa hinog. Akala kasi ng mga putang ina walang alam sa politika na itong pagiging presidente, akala nila parang prutas na kailangan hinog ka. Kailan mo malalaman? Kailan mo malalaman na ang isang tao ay hinog na? Para magsilbi sa bayan natin. Putang ina niyan. Tatanungin ko kayo ngayon, ilagay nyo sa comment section. Kailan natin malalaman kung ang isang tao ay hinog na? Baka hinog na yan para magnakaw katulad nito ni Bongbong. Hindi ba? Naglagay kayo, hinog na hinog. Putang ina niyan, hinog na hinog yung tama. Batak na batak talaga. Putya yan, simula unang araw hanggang ngayon, walang nagawang matino. Lahat ng mga gabinete niya, puta, wala ring mga nagawang matino. Bibigyan ko kayo ng isang example na walang ginawang matinutong hinayupak na to. Hindi ba sinabi niya itutuloy niya lahat ng mga plano ni Presidente Duterte? Isa sa mga plano ni Presidente Duterte, mga bossing, ubusin ang komunismo. Ubusin ang komunista kasama si Inday Sara. Kaya nga inire-request sana ni Inday Sara, sa akin mo ibigay. Sa akin mo ibigay yung tawag din pagiging Department of National Defense o kaya National Security Advisor. Bigay mo sa akin. Ang purpose talaga ni Sara Duterte is to really pound on this communist. Matanggal itong mga ito. Anong ginawa nito ni Bongbong Marcos? Nakipag-peace talks ang mga hinayupak. Nung nakipag-peace talks itong kupal na ito, biglang nagpunta to sa Amerika. Anong nangyari pagbalik niya? Pagbalik niya, satanas na siya. Satanas na siya, mga bossing. Anong unang nangyari? Kita ninyo ha. Una nilang binanatan si Pastor Apollo Kibuloy at ang KOJC. Yan ang unang-una nilang binanatan. Yaang KOJC. Anong ginawa nila? Hindi ba yung pagkubkob nila?
O, alam mo kung bakit ko masasabi na galawang komunista ito? O, bibigyan ko kayo ng isang matinding kwento, ha? Nagsimula pa ito noong unang panahon. Hindi, itong kwento na to, totoo ito, ha? Noong nagsisimula pa lang, mga bossing, si Pastor Apollo Kibuloy na dinidevelop yung kanyang mga lupain diyan sa Tamayong, Prayer Mountain and Glory Mountain. Noong mga panahon na yan, kasi ano yan madami kasi talagang mga rebelde diyan, mga NPA, ganyan. Marami talaga diyan. So ngayon mga bossing, nung na-establish na ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga lugar na yan, tinatakot siya ng mga terorista diyan, yung mga NPA. Tinatakot siya. Una, hinihingan si Pastor Apollo Kibuloy ng mga revolutionary tax na yan. Hinihingan siya ng pera for protection. Hinihingan siya ng pera for protection, ha. Merong isang broadcaster diyan sa Davao na hinihingan siya ng pera para sa protection, ha? Paano mo ko poproteksyonan? Ayaw pa naman ni Pastor Apollo Kibuloy noong parang binubuli-buli ka. Sa lahat ng ayaw niya yung ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo sa panaginip ni Jay Guevara may nag-alok kay Pastor Apollo Kibuloy ng 400 million na para lang siya'y makaposisyon sa pamahalaan sa gobyerno, panalong yung senador. Tinanggihan yun ni Pastor. Alam mo kung bakit? Sabi nga ni Pastor, tumatakbo ako bilang senador para labanan ang korupsyon. Tapos sisimulan ko yung aking karir sa politika, sa korupsyon. Ganyan kalinis. Again, palaginip ni Jay Guevara yan. Hindi totoong nangyari yan. Pero sa panaginip, mantakin mo hanggang sa panaginip ni hindi mo kayang i-corrupt si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So to cut the chase, mga bossing, hinaharas ng mga NPA si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Tamayong. Siyempre may bakod sila. Meron daw mag-ano sa kanila ng balita na, nandiyan si Commander Kepweng. Nandiyan daw sila, Commander Kepweng, papasukin daw yung compound. Ang laging sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, hanggat hindi sila tumatawid sa bakuran ko, pabayaan mo sila, hindi ako natatakot sa kanila. So nasa labas na mga armado, nasa labas na ng gate nila, mga armado. Tinatry ng mga hayop na yan na takutin ng KOJC para umalis sila sa lugar na yan. Anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? He stood his ground. Kahit wala silang mga armas, he stood his ground. Ang sabi niya, pabayaan mo sila, kahit magtayo sila ng mga bahay nila sa labas ng bakuran, wala akong pakialam. Wag na wag lang silang papasok dito sa loob dahil handa kaming lahat mamatay para ipagtanggol etong aming property. So itong mga komunista na ito, gusto na nilang pasukin si Pastor Apollo Kibuloy noon pa. Kaya lang wala silang lakas, wala silang tapang para gawin yun. Until fast forward mga bossing, nagtagumpay for the first time, mga bossing, for the first time, pinasok yung matagal na pangarap ng mga NPA na pasukin ang mga properties ni Pastor Apollo Kibuloy for how many governments na ang dumaan. Noon, katulong ni Pastor Apollo Kibuloy ang militar at saka ang mga pulis para mapigilan yung mga NPA na makapasok sa kanyang property. Ngayon mga bossing, nung nanalo si Marcos at nagkaroon ng marriage yung gobyerno at yung mga makakaliwa dahil sa peace talks.
Matatalo na to ha. Nakipag-peace talks pang mga gago. Simula noong nag-asawa ang mga gunggong na taga-gobyerno at itong mga makakaliwa, anong nangyari? Unang-unang ginawa nila, pinasok ng pulis ang KOJC. 16 days. Illegal. Papaanong illegal? Iba yung tao sa warrant of arrest, walang search warrant, iba ang address, winasak ang property, pinasok. Anong kaibahan? Ang kaibahan, yung dating kasama ni Pastor Apollo Kibuloy na sundalo at pulis na lumalaban sa mga makakaliwa ay ginamit ng mga makakaliwa para maisakatuparan yung kanilang matagal ng pangako na mapasok si Pastor Apollo Kibuloy. Oh, nakita ninyo, yung nangyari na yan, mga bossing, yung mga pulis na pumasok dyan sa KOJC, wala silang kamalay-malay. Wala silang kamalay-malay. Saan nagsimula itong issue ni Pastor Apollo Kibuloy? Nagsimula yan kay Risa Ontiveros. Kay Risa Ontiveros nagsimula yan. Sino si Risa Ontiveros? At ano si Risa Ontiveros? Si Risa Ontiveros ba ever kinundi na ang NPA sa mga ginagawa nilang kahayupan, sa mga pinapatay nila, sinusunog nila, ina-ambush nila ng mga Pilipino? Never. So nagsimula sa bogus na hearing ni Ontiveros. Pagkatapos noon, sinundan ng hearing sa Kongreso patungkol sa prangkisa ng SMNI. Tapos naglabas ang Senado. Naglabas ang Senado ng contempt order. Pinaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Pinaaresto ang isang pastor na merong complainant na isa. So yun yung pattern. Napapansin ninyo, nagsimula sa isang makakaliwang senadora. Pagkatapos pinasok itong compound ni Pastor Apollo Kibuloy, araw-araw hinahalughog. Naghahanap sila ng ewan ko kung ginto, naghahanap sila ng mga ikakaso kay Pastor Apollo Kibuloy. 16 days silang nandoon. Wala silang nakita kahit na anong mali. Wala silang nakita kahit na anong pwede nilang ikaso kay Pastor. Wala. Sa 16 days na nandoon yung mga pulis, ni isang miyembro walang lumapit para magreklamo na inaabuso sila. Bagkos yung libo-libo na mga residente at na mga taga Kingdom of Jesus Christ, mga workers, mga members, libo-libo, yung iba nga galing abroad. Mantakin mo galing Amerika, umuwi ng Pilipinas. Alam mo kung anong ginagawa? Nasa gate nagbabantay, umulan, umaraw. Imbis na sana pag uwi nila sa Pilipinas, spend na lang nila with their families. Alam mo ginawa nila, ganun sila kadedicated sa Kingdom of Jesus Christ. From the States, umuwi sila sa Pilipinas, nagbantay sila hanggang nandun yung mga pulis. At hindi na natin iisa-isahin pa yung mga paglabag dyan sa karapatan pantao ng mga taga KOJC. Dahil nakita nyo naman yan lahat kung anong klaseng kahayupan ang pinaggagawa nitong PNP sa KOJC. Pero ito lang ang masasabi natin, na nagtagumpay ang mga makakaliwa na ang property ni Pastor Apollo Kibuloy pasukin. Ang nakakalungkot, gobyerno na ngayon ang gumagawa nun para sa kanila. That is the saddest part. Gobyerno na ngayon ang gumagawa ng mga bagay para sa mga komunista. Napansin nyo, pagkatapos, anong nangyari? Hindi ba? Si Pangulong Duterte,
tinitira ang mga komunista. Si Pastor Apollo Kibuloy, tinitira ang mga komunista, tumulong sa NTF-ELCAC. Nagkaroon ng show dedicated para hindi ma-recruit yung mga anak ninyo sa kolehiyo ng mga legal fronts ng CPP-NPA. Matatandaan ninyo yung laban kasama ang bayan netong Pilipinas kung mahal nila Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy. Yaan ang isa sa talagang masasabi natin lumaban sa insurhensya. Kaya tinrabaho ang prangkisa, sinara ang SMNA. Noong nakaraan nga gusto pa sunugin na mga putang ina O hindi ba? Pero hindi tayo matatakot. Hindi tayo pasisiil. Putang ina nila. Lahat tayo mamamatay. Oo, walang takot mamatay. Sabi nga ni Pangulong Duterte kung mahal mo ang bayan mong Pilipinas at handa mong ipagtanggol ang Pilipinas, handa ka dapat mamatay para sa mga Pilipino. Kaming mga banateros, tandaan nyo, putang ina nyo, lagyan nyo kami ng bala sa ulo. Basta mabilisan lang, walang problema sa amin yan. Hindi tayo magpapatakot, putang ina, kaso-kaso lang. Demanda, puta, wala sa atin yan. Wala yan, putang ina, kahit ikulong tayo, walang problema yan. Oo, basta doon tayo sa prinsipyo natin, tatayuan natin yung para sa bayang Pilipinas. Lahat ng nagtatangkang sumira sa bayang Pilipinas, sumira sa future ng mga kabataan, kalaban natin yan. Dapat ganyan. So yun ang isa sa mga nangyari. And then pangalawa, itong kay Pangulong Duterte, inihatid si Pangulong Duterte, tinapon sa ibang bansa. Tapos si Harry Roque gusto nyong pauwiin. Mga gago ba kayo? Si Pangulong Duterte na walang kasalanan, tinapon nyo. Tapos si Harry Roque na pinagtataguan kayo, putangin na nyo. Gusto nyong hulihin. Mga gago ba kayo? Kung ano sana yung inyong sigasig. Kung ano sana ang inyong sigasig sa paghanap, paghabol kay Harry Roque para may iuwi sa Pilipinas. Sana ganun din ang sigasig ninyo para may iuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, mga putang ina nyo. Alam nyo ba? Alam nyo ba na si Pangulong Duterte ay hindi 100% yung kanyang health? Na katunayan, siya pa nga ay inaospital dahil nagmanas si Pangulong Duterte. Minanas. Alam nyo ba kung delikado ang manas sa mga 80 anyos na mga lolo't lola natin? So siya ay kailangang i-ospital dahil doon sa kanyang manas na hindi naman nararanasan ni Pangulong Duterte yun dito sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Pag may nangyaring masama, alam mo, ipinatapon talaga ng mga komunista. Komunista pa din yan. Ito si Bongbong tanga kasi. Putang ina nito eh. Kung ito saan nag-iisip tong kupal na ito, hindi naman dapat yan papayag eh. Kaya lang putang ina na pe-pressure ang tanga na yan eh. Dahil nga walang sariling paninindigan. Pucha, hindi naman niya talaga gusto yung impeachment eh. Hindi naman niya talaga gusto yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig eh. Kaya lang dahil nga putang ina, napasok na ng komunista ang bayang Pilipinas, wala nang magawa tong gago. Akala niya, nakokontrol niya, nagagamit niya yung mga komunista para sa mga kalaban niya. Ang hindi niya alam, siya ang ginagamit ng komunista para linisin ng komunista lahat ng kalaban nila. Alisin. Sino-sino pa? Si Inday Sara, impeach. Si Bato de la Rosa. Si Senator Bongo, gusto nilang mawala. Bakit? Uta parang malaya sila. Yan ang lagi niyong pakatatandaan. Yan ang lagi niyong pakatatandaan na lahat ng ito, lahat ng mga nangyayaring ito, ang may kagagawan nito, mga makakaliwa, nanalo na. At nananalo unti-unti ang mga makakaliwa. Kunyari, hindi nanalo yung mga ganito. Pero putya, yung mga mukha nila, nakapenetrate na sila sa gobyerno natin. Yung mga makabagong makakaliwa, yung mga pinagpasahan nila ng mga ng kanilang mga kapangyarihan, nakapenetrate na sa gobyerno natin. Tingnan mo.
Hindi sila nahihiya. Etong Duterte Youth, ang mga ano nito binoto ng sa absentee voting, yung mga military personnel, ang binoto nila na party list, Duterte Youth. Kasi nga yung 3 seats niyan, puros mga kadete. Kadete ng PMA, kadete ng PNPA. Lahat yan ay kumbaga magre-represent sa mga uniformado. Sumantakin mo si George Garcia, hindi mo pa upuin. Yung representante ng mga uniformado, nakinig ka sa sa protesta ng kabataan na alam mo naman na komunista yan. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pinatatakbo na talaga tayo ng mga komunista. No wonder si Pangulong Duterte ando naghihirap sa dahig. Alam ninyo yung possibility na si Pangulong Duterte hindi na makauwi sa Pilipinas? Malaki. Bakit? Matanda na yan eh. Anytime pwedeng bumigay. Anytime pwedeng ikamatay nung matanda yung lungkot doon in isolation. Hindi ba kasi si Pangulong Duterte all his life gala yan eh. Nakikipag-usap yan kung kani-kanino diyan sa kanyang lugar. Kaya nga nag-mayor siya kasi gusto niyang mabumalik sa dati niyang ginagawa na makakapag-barabarangay siya sa Davao eh. Kaya lang itinapon ng mga hayop na itong pinakamasaklap, dinaya pa yung ating eleksyon. Nakabalik yung mga dilawan. Nangawala yung mga Duterte. Saan ka makakita hindi mananalo ang Duterte? Tapos ganito ang trust rating ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, kalimutan nyo na ako kung hindi nyo iboboto yung Duterte. 63%. 50% si BP Sara. Tapos tatatlo sa Duterte ang pumasok. Utang ina, lokohin yung lelang nyo. Wala na. Talagang magulo na ang bayang Pilipinas. Putsang inang yan. Napakagulo na ng bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
wala